Paanong mamamanage ang pagiging overthinker? May mga gabi bang hindi ka makatulog kasi iniisip mo lahat? Lahat ng what if, lahat ng baka, lahat ng problema na wala naman sa harap mo. If yes, this video is for you. Ano ba ang overthinking? Ang pagiging overthinker, hindi ibig sabihin weak ka. Ibig sabihin lang, active ang utak mo, mabilis mag-analyze, mabilis mag-connect ng scenarios, pero minsan sobra. Kaya kahit maliit na bagay, nagiging big deal sa isip mo. Pero tandaan, overthinking doesn't solve problems. It only steals your peace. Unang gagawin, ask your thoughts. Kapag may pumasok na negative thought, tanungin mo agad, totoo ba ito? May ebidensya ba? O utak ko lang ang gumagawa ng kwento? Minsan kasi, 90% ng takot natin, gawa lang ng utak natin. Example, hindi nag-reply agad si friend. Ang iniisip mo, galit siya, pero ang totoo, busy lang. See, hindi lahat ng iniisip mo totoo. Ang tawag dyan, thought checking. Pangalawang gagawin, write it down. Promise, effective to. Kapag hindi ka mapakali, isulat mo. Ilista mo lahat ng inaalala mo. Bakit? Kasi pag nasa papel na, makikita mo kung alin ang real problem at alin ang imaginary problem. Pag sinulat mo na, parang lumalabas sa utak mo yung bigat. Pangatlong gagawin, control what you can, let go of what you can't. Ito ang sikreto ng mga hindi overthinker. Hindi nila pinipilit kontrolin ang lahat. Tanungin mo sarili mo, kaya ko bang kontrolin ito o hindi? Kung oo, gumawa ng action. Kung hindi, bitawan mo. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng tao. Hindi mo kontrolado ang future. Pero kontrolado mo kung paano ka mag-react. Doon ka mag-focus. At pang-apat, ground yourself. Pag masyado ka nang kinakain ng thoughts mo, subukan mo ang 5, 4, 3, 2, 1 grounding technique. 5 things you can see, 4 things you can touch, 3 things you can hear, 2 things you can smell, 1 thing you can taste. Pag overthinker ka, nagkukusya ng sobrang stress sa'yo. Stress sa mga bagay na hindi mo alam totoo or hindi mo kayang kontrolin. Ika nga, kung kaya mong kontrolin ang isang bagay, doon ka mag-focus, gumawa ka ng solusyon. Pero kung hindi mo kayang kontrolin ang mga bagay, ipagkatiwala mo sa Diyos dahil hindi mo nga kayang kontrolin. Si Lord lang ang kayang mag-control sa lahat ng mangyayari sa atin in the future. Overthinking doesn't make you weak. It means may puso ka, may pakialam ka, may malalim kang pag-iisip. Pero tandaan, your mind is a tool. Ikaw ang dapat may control, hindi siya. Step by step, one thought at a time, at unti-unti, mararamdaman mo na gumagaan ka. Sana may natutunan. Huwag kalimutan mag-like, follow, and share.